Dito po tayo sa impeachment. May ano lang po, no? Ang buong akala ko kasi pumasa na siya sa forms and substance. Yung pala forms pa lang po pala. Okay. Ito po yung mga nangyari kanina. Ayan. Key developments from the hearing. Naipasa po ng committee yung dalawang impeachment complaint laban kay BBM sa mga botong 46-1 yung kay Andre De Jesus at sa boto naman po 35 none and 1 abstention. Dito naman po sa impeachment na ipinasa ng Makabayan o inendorse ng Makabayan Black na pinamunuan po ni Lisa Masa, Teodoro Casino at Nery Colmenares. Yan, 35-9 at may isang abstention. Okay. Naganap din po kanina yung walkout ni Manila 6th District Representative Benny Abante. Dahil pinoprotesta niya at kino-question niya yung legitimacy ng complaints as taxpayers at saka dinidispute niya yung sufficiency in form ruling for the second complaint. Ayan. So dahil natalo siya, nag-walk out. Alam mo, Abante, yan ang problema sa mga mga diktador eh. Ayaw na nakokontra. Pag nakontra, walk out agad, di ba? Yung mga mahilig mag-walk out, walang kakayahan yan na makipagdebate. Kasi yun lang yung ano mo eh. Ayaw nilang sumunod sa'yo, natalo ka. Bakit ka mag-walk out? Ganun talaga. Kaya yan, hindi po sanay na makipagdebate ang tao na yan. Sanay po yan na dinidikta niya yung gusto niyang gawin. Kaya po wala nangyari sa mga pahiring nila. Paano? Bawal mo silang kontrahin. Pag kinontra mo sila, contempt ka agad. Yan ang hindi niya pwedeng i-contempt yung kanyang yung mga testigo, pwede niyang i-contempt. Pero ito, mga kasamahan niya to, hindi niya pwedeng i-contempt. Kaya, walk out. Okay, ililinaw natin. Mukhang mali yung pag-intindi ko kanina sa balita kasi hindi ko ito napanood. Ngayon lang ako nag-review talaga ng balita dahil masama po pakiramdam ko. Okay. So, ang pinagbotohan po kanina, yun pong approved for form. Yung forma, yung ibig sabihin, tama yung mga pirma, tama yung pagkakasulat. May mga legal forms po kasi hindi po pwede na mag-impeach ka na may sarili kang forma. Na sumulat kamay ka lang o tinype mo lang yung sulat mo. Kinakailangan po yun. Kung ano yung hinihiling ng batas na forma, yun lang po pala yung pinagbotohan nila. Bukas pa po yung substance. Kaya pinipilit ko tong sufficient in substance. Bukas po magkakalaman. Bukas po nila ibabasura yan. Bukas po nila ibabasura yan. Paano po ba yung sufficient in substance? Bago tayo po muna, eto po na. Kinakailangan, may mga facts po sila. Ayan. Na yung mga binibintang nila ay dapat impeachable offense. Kasi dinefine na po yung impeachable offense eh. Meron na pong constitutional grounds for impeachment. Halimbawa, ito po yung mga constitutional grounds for impeachment. Asa na ba? Okay, number 1. Betrayal, ito. Ito po yung mga articles o grounds for impeachment. Una, betrayal of public trust. Yan. Ikalawa, culpable violation of Constitution. Ikatlo, high crimes, committed high crimes. Yan po. So, may mga definition na po yan. Kung ano yung mga high crimes, kung ano yung
culpable violation of the Constitution. At pero ang parang mahirap i-define yung public trust, no? Yung nilabag mo yung betrayal of public trust. Ayan. Kasi masyadong malawak yung betrayal of public trust. So, pag substance naman po, ang titignan naman nila, hindi yung pagkakasulat, kung hindi, sa mga nabanggit po na impeachment, na pwedeng ikaso sa'yo sa impeachment, naroon ba yung mga ikinakaso sa'yo? Kaya nga po sa substance, malabo po yung yung impeachment nila kay BP Sara kasi ano ba kinaso nila kay BP Sara? Hindi pinaliwanag yung confidential fund. Wala naman po yun sa impeachment eh. Kinakailangan high crimes, culpable violation of Constitution. Ano po yung Constitution? Ano pong provision ng Constitution yung nilabag? So ilalagay nyo yun. At ang bago po, kaya sila umaangal dito dahil pinahirapan daw, sabi ni Ignoranteng Soto, yung bago po doon, kinakailangan, meron ka ng ebidensya agad. Dati kasi nalusutan nila yung kay Corona, walang ebidensya, doon na sila naghanap sa impeachment trial na mismo. Okay. So bukas pa po yun. Ngayon, meron din nagpasa, ngayon ding araw, nagpasa rin po ng impeachment complaint laban na kay BP Sara. So may usapin na agad. Aminado nga si Luis Tro na pati ko nalito eh, sabi niya. Kasi alam natin lahat, February 6 pa pwedeng magpasa ng impeachment laban kay BP Sara. Eh nagmamadali itong makabayan. Alam nyo, sa tingin ko dyan, gimmick lang na makabayan yan para dahil wala naman talaga silang kasong matibay na kaso eh. Kaya i-dismiss yan, di ba? Ganun, tapos aangal na lang sila, dadaanin na lang nila. Wow, bakit dinismiss lang din? Bakit? Mga ganun yan eh. Okay, anyway, kung ano man yung purpose nila, kasi pwede ka naman maghintay ng asais, di ba? Wala na sanang usapin. Tingin ko sinasadya nila na unahan yung asais para may question. Alam niyo yun? I-dismiss man sila, ang ikakatwira nila, tineknikal lang kami. Okay. Rufino Lopez, wala. Mali yung akala mo, kaya nga akala, di ba? Eh kung hindi congressman yan, bakit siya dadalo ron? Yan po yun eh. Dapat marunong na po kayo at this time, sa tagal nyo pong nanonood sa atin, dapat marunong na po kayong ma-distinguish kung ano yung mga fake news at hindi fake news. Simple lang naman pong alamin eh. Itanong nyo lang po sa Google, ganito lang po tanong. Is Abante already disqualified by Supreme Court? Sasagutin po kayo ng ng mga AI ng Google. Kaya dapat hindi na tayo nabibiktima ng mga fake news. Gamitin nyo po yung mga computer nyo. Hindi po lahat ng sinasabi ng kung sinong tao ay tama na agad. Pero hindi ko po sinasabi na yung mga baka biktima rin yung mga nagpe-fake news, di ba? Yung iba sinasadya nila for the views. Yung iba naman, maaaring biktima lang din sila. Okay.